Sundan po natin ang susunod na kabanata sa kakaibang kwentong ito. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at i-click po ang notification bell para po lagi kayong updated. Ayoko na sanang sabihin to sa'yo pero here we are. Pasita did tell the rescuer. Kakilala niya ang maiyon dahil alam niyang mahal ka ni Clint and that he would stop her because of you. Kaya hindi na niya ako ipinahanap ng totoo. Si Tia? Wala na ang tiyahin kaya useless na ang malaman niya pero hindi pa rin niya maiwasang manlumo. Niyakap siya ni Clint mula sa likuran. I know what you're feeling. Don't worry. I'm here to protect you from whatever harm that will come our way. Nagpatuloy sila sa bahay kung saan may isa palang problemang naghihintay. Clint, malakas na sigaw ni Therese na nasa duyan. Dali-dali itong tumayo at sinalubong sila. Parang hindi siya nakikita ng babae na pagkabukas ng gate ay niyapos kaagad ang lalaki. Anong nangyari? Bakit ngayon ka lang Therese, stop it. Pilit niya itong inhiwalay kay Clint. Ano ba? Sa tindi ng pwersa ni Therese na hindi niya inasahan ay napaatras si Dewey at muntik nang matumba mula sa pagkatulak nito. I don't think naintindihan mo ang nangyayari, Edelweiss. Bakit? Hindi ba sinabi sa'yo ni Clint? Nilapitan siya ni Clint. She knew nothing. Napagkamalan lang niya akong tunay na Clint. Come on, Clinton. Nakalimutan mo na ba? Trabaho lang natin siya. Tayo ang tunay na magkarelasyon. Pero wala na tayong trabaho, Therese. At ang pagtulong mo kay Pasita na saktan si Dewey ay ang katapusan ng relasyon natin. Ang usapan ay dadalhin lang natin siya rito at hayaan na siya sa tiyahin niya. Pero kayo ni Isabel, nakialam kayo. Dahil alam kong magiging sagabal siya sa ating dalawa, dati pa. Alam ko nang may possibility na magkagusto siya sa iyo kaya ginawa ko ang lahat para mabakurang ka. At kung hindi lang dahil sa trabaho at kay Pasita, matagal ko na siyang iningungod sa lupa, ang kapal niya. Enough, Therese, saway ni Clint. Sa mga pinagsasabi mo, sa tingin mo, makukuha mo akong lalo? I tried to like you kahit pa hindi ko gusto ang pag-uugali mo. Because you paid attention to me. Bagay na hindi ginawa ni Dewey noon. Nakipagrelasyon ako sa iyo dahil akala ko iyon ang tama. Pero iyon pala ang pinakamali kong ginawa. Lumala lang lalo ang ugali mo. Ginawa mo lang akong trophy. No, Clint, that's not true. I love you. Natakot lang ako kay Dewey kaya nagawa ko ang lahat. Please. Sinubukang yakapin ni Therese si Clint. Clint, sumama ka na sa kanya. Ani Dewey kahit nasasaktan. It was the right thing to do. Clint needed to sort it out between him and Therese. Unfair kay Therese kung basta na lang niya aagawin si Clint dito. Dewey, kita ang pagkagulat sa mukha ng kanyang incubus. Okay lang ako, please. Para sa ikakatahimik nating lahat. Kahit pa siya naman ang hindi matatahimik at magiging masaya. Ganoon talaga siguro. She could not have it all. Nauna naman talaga si Therese sa buhay ni Clint. Si Clint na inassume lang na incubus niya ang katawan. I'm setting you free. Narinig mo na, Clint? Pinapalayag ka na ni Edelweiss. She doesn't love you at all. Paano ba naman? She's a witch. And I'm sure na na-realize din niya na mas mahalaga iyon kaysa all the love in the world. Pasita was right after all. Hindi niya makukuha ang dalawang bagay na gustong-gusto niya sa buhay niya. She needed to sacrifice something. She needed to choose something. Ang pagiging mangkukulam o ang pagiging normal na tao na magmamahal ng buo katulad ng nanay niya. Oh, Edelweiss. Kung dati mo pa pinili ang pagiging witch kaysa incubus mo, hindi na sana namatay ang tiyahin mo. At hindi ka ba nagigilty ngayon? Mas pinili mo ang demon lover mo kaysa tiyahin mo at sa legacy ng angkan niyo. Okay lang sana kung ang incubus mo ang kasama mo. Pero hindi. Si Clint ko pa.
Sa dami ng sinabi ni Therese, isa lang isinagot ni Joey. Umalis na kayo. Hindi na niya hinintay pang makaalis na ang dalawa. Nauna na siyang pumasok sa bahay. Pagkasara ng pinto, ay tumulo ang kanina pa niya pinipigil na luha. Ang lupit mo. Ang tukoy niya sa tadhana. Ang buong akala niya ay wala ng problema pa. Kung hindi lang sana niya nalaman na makapangyarihan ang kanyang mga salita, gustong-gusto na niyang umusal ng sumpa. Gustong-gusto niyang tawagin ang mga magulang, pero ayaw niyang mamproblema pa ang mga ito dahil sa kanya. Pinahid niya ang mga luha. Bago pa dumilat ay umasam siyang may makikitang mga kaluluwa ng mga kamag-anak. Pero wala. Alam ko masaya na kayo, lalo pa ngayon. Nagpunta si Joey sa library. Wala sa sariling kinausap niya ang larawan ng buong angkan pati na ang sa kanya. Mapakla siyang umiti. Hindi ko matatanggap na sa huli pala ay may mawawala pa rin sa akin. Feeling perfect naman ako sa sarili ko, no? Pero hindi naman mali na gustuhin makuha ang lahat ng bagay na gusto ko, diba? Pero anong magagawa ko? Alangan namang agawin ko si Clint kay Therese o palabasin ko ang incubus ko sa katawan niya. Ayoko na ng papalit-palit ng mukha ang mahal ko. Ayaw mo rin, diba? Siyempre, dahil ikaw ay ako at ako ay ikaw. Pero kung gugustuhin talaga ni Joey, alam niyang makukuha niya si Clint kay Therese, pero nangibabaw ang awa niya sa babae. Masakit. Gayon pa man, ipinaubaya na lang niya ang lahat sa tadhana. Take care of her. Tanging nasabit niya ng gabing matutulog na siya. Para iyon sa kanyang incubus. If not because of her love for Joey and how she chose to sacrifice her own happiness, kung ano-ano na sigurong kasamaan ang nagawa niya in his demon form and human form as well. Pero dahil sa pure love ng babae sa kanya, he learned how to control himself and be as good as he could be. My Joey, sambit niya. Ramdam niya ang pait at sakit na pinagdadaanin nito sa kasalukuyan. Kung hindi lang siya nagda-drive, he would see her in his mind. Sinulya pa naman niya ang babaeng katabi sa front seat. She was leaning on his shoulder. She looked haggard. Nakakaawa ito. The lady was hopeless. Hindi nito totoong mahal si Clint. Ang gusto lang nito ay makuha at magawa ang lahat ng gusto nito kahit pa makasira ito ng buhay ng may buhay. While Joey was selfless dahil sa pagpapaubaya sa kanya para sa babae. Therese was selfish. Nakapag-desisyon na siya. I hate to do this but I know this will work. This will help her too. Nasa Aguula Union na sila. Sa may malaking imahe ng isang ibon. Sa bandang doon daw ito nakatira. Sabi nito habang patawid sila ng hanging bridge kanina. Hindi niya alam kung gaano katagal silang bumiyahe. He did not mind. Ang importante ay maihatid niya si Therese at masiguro sa pagbabalik niya kay Joey ay hindi na sila maistorbo ng kahit na sino or else he would burst into anger. Ang dami pa nilang gustong gawin pero habang hindi pa siya nakakabalik at naghihintay pang magising ang katabi, tinawag at kinausap niya sa isip ang mga taong kailangan niya. Sa wakas nagising si Therese. We are here. Sabi niya rito. She smiled at him. I still can't believe na sumama ka sa akin, Clint. At hinayaan ka lang ni Dewey sa akin nang ganun-ganun lang. Para siyang tanga. Sabi ko na nga ba, kahit nasa kanya na ang lahat, may kahinaan pa rin siya. Let's go. Buksan mo muna ang gate para maipasok natin ang sasakyan. Oh, I'm sorry, I forgot. Silly me. Ikaw kasi, nakakawala ng katinuan ang kagapuhan mo. Hinaplos pa nito ang mukha niya bago akmang bababa ng sasakyan. Therese, wait, Anya. Yes, dear. Paano kung may makilala kang masigit mong magugustuhan kaysa sa akin? Like Hollywood actors or famous international models who will stay by your side for good, who will travel with you around the world, ako pa rin ba ang pipiliin mo? What are you talking about, Clint?
Huwag na tayong maglukuhan pa. I know what you want. Gusto mo lang na hindi maging masaya si Dewey. Come on, Clint. Alam nating pareho hindi mangyayari iyan dahil kaya huwag na nating isipin. But what if it could happen? Hanggat wala akong nakikita, wala akong ibang iisipin. At tuluyan na itong bumaba. He took a deep breath. We'll see. Hinayaan lang niya si Therese na buksan ang gate ng bahay nito. At kitang-kita niya kahit pa nakatalikod na ang babae kung ano ang ekspresyon ng mukha nito. He smiled triumphantly. Nang lumingon si Therese ay kumaway siya rito. Tumuloy sa pagpasok ang babae. Ilang saglit pa ay bumalik ito. May kaakbay ng isang lalaking walang pang-itaas. His friends arrived to rescue him. Kaunting oras pa at tiyak na makakalimutan na siya ni Therese. Inirecline niya ang upuan. Eksaktong may humintong isang pick-up sa kanyang unahan. Salitang inabangan niya iyon at sina Therese. Bumaba ang isa pa niyang kaibigan. Lumingon sa kanya at saka kumaway. Sina Therese naman ay sumalubong dito. Malambing ang dumating. Mapang-angkin din. Walang babalang hinapit si Therese sa baywang at saka siniil ng halik. Pero ayaw magpatalo ng napag-iwanang kaibigan niya. In the first place, he was the first to meet Therese. Binawi nito si Therese at hinalikan din. Humahalakhak siya sa loob ng sasakyan, pero natigil siya nang may kumatok sa salamin. Other friends, identical twins. Pinagbuksan niya ang mga ito. Yes? Kung hindi ka rin lang sasali, mabuti pang umalis ka na. Kami na ang bahala rito. Gumisi siya. Mamayang kaunti pero salamat sa inyo, sagot niya. Ilang mga kaibigan pa niya ang dumating. He was relieved na nakawala na siya kay Therese. He hoped she would find her own lover, her own incubus. She needed his kind. Binuhay niya ang makina ng sasakyan. Babalik na sana siya ng Ilocos pero may iba siyang plano. Tumigil siya saglit at tiningnan sa isip si Dewey. Kumirot ang kanyang puso nang makitang pinahiran nito ang luha. Pagkatapos ay parang okay na ito. He stared at her. Hindi niya mapigilang mapaisip tungkol dito. Naghihintay na tawagin siya. He knew she would call for him. Alam nitong kinailangan niyang ilayo si Therese kaya ito nagpaubaya kanina. He waited. For a moment, for minutes, for hours, pero hindi siya nito tinawag. Parang nakaramdam siya ng sakit. Hindi na ba siya kailangan ni Dewey? Kaya madali lang siya nitong napakawalan? Hindi na ba siya nito mahal? Ayaw niya ang pakiramdam na iyon, pero hindi niya mapigilan. Galit ang kanyang pakiramdam. Maybe we both need to separate for the meantime. Tinahak niya ang daan paakyat ng Baguio. Hihintay niya ang tawag ni Dewey. Sa kanya ito babalikan. Iyon ang napala niya sa pagiging tao. Umastamang sabihin sa pagmamahal. He had to weigh things bago siya mag-decide. Pero kahit pa nung hindi pa siya nagkakatawang tao, he was already capable of not being impulsive. Simula na makilala niya si Aurea at makulong siya sa salamin, he had changed. Dahil sa pagmamahal ng isang berhen na magpapalaya sa kanya, nagbago siya. Kaya sana ay huwag siyang susukuan ni Dewey. If not. Pero ayaw na niyang balikan ang dating niyang buhay. Pagdating sa kanyang bahay ay uminom siya. Nilunod ang sarili sa alkohol habang walang tigil na paglabas sa kanyang bibig ang pangalan ni Dewey. Lumipas ang mga oras. Inumaga na siya. Nag-almusal siya ng alak. Nagtanghalian ng alak at naghapunan ng alak. Si Dewey pa rin ang kanyang bukang bibig. Time flew. Hanggang sa isang araw ay nadatnan siya ng tiyahin ni Clint. What have you done to yourself, Clinton? He just smiled at her. Dewey. Samit niya before he passed out. Ang swerte ni Clinton. Ang swerte niya. May mga tao pa rin nag-aalala sa kanya. Sermon ang inabot ni Dewey pag-uwi niya sa mga magulang, lalo na sa ina. Bakit hinayaan mo lang si Clinton sa kanya? Hindi mo na ba mahal ang lalaking yun, ha, Edelweiss?
Ano, hindi ka nakontento sa kanya? Kung sa tingin ko, luka-luka ang Therese na yon, mas luka ka na. Mas lalo ka na. Amalia, ano ba? Kumalma ka nga sa why ng ama. Nay, kung nakipagkompetensya ako kay Therese, sa kanyo ako tatawaging luka-luka. O siya, hindi ka na luka-luka, tanga lang. Hindi mo man lang kinausap si Clinton pagkatapos nun? Ayaw ko na kasi siyang mahirapan pa. At ikaw, okay lang na mahirapan? Huminga ito ng malalim. Kung talagang mahal mo si Clinton, subukan mo naman siyang ipaglaban Edelweiss. Pagkasabi niyon ay iniwan na siya ng ina sa sala. May punto ang nanay mo, anak. Subukan mong ipaglaban ang taong mahal mo. Karapat-dapat naman talaga siya sa palagay ko. Napaisip si Dewey sa mga sinabi ng kanyang mga magulang. Nagkamali nga ba siya sa ginawang pagpaparaya? Hindi ba't siya naman ang masusunod sa kanyang incubus? But he was in his human form now. Nagtatalo pa rin ang kanyang isip. For the several past days na nagkahiwalay sila ay ganoon siya, nagtatalo ang isip. Tama si nanay, ang tanga-tanga ko para hayaang umalis si Clint. 3 araw nang pabalik-balik si Dewey sa bahay ni Clint hanggang sa wakas ay nakakita siya ng tao. Magandang babae ang lumabas nang mag-doorbell siya. Dewey, parang nakilala ka agad siya nito. Tita Rose, alanganing ding sagot niya. Lumapit ang matanda at niyakap siya. It's good to see you. Ikaw ba tong sinasabi ng kapitbahay na babaeng pabalik-balik dito araw-araw at halos abutin ng gabi sa kakaabang? Opo, nahihiyang sagot niya. Naku, pasensya ka na at ngayon lang ako nakatiyempo. Ilang beses ko nang sinuggest kay Clint na pupuntahan kita para sa kanya. Pero ayaw niya kasi may istorbo lang daw kita. Pero mabuti at nandito ka na. Tara sa Isabela, Eha. Who? Pero, nako, wala nang pero-pero, inakay na siya ng matanda. Sa labas ay may dumating na SUV at doon sila sumakay. Ang dami ng sinabi ni Tita Rose at halos hindi siya makasingit. Napapangiti na lang siya ng pilit na napapakagat labi. Nagkasakit pala si Clint na kinailangan pa ni Tita Rose na iuwi ang lalaki sa Isabela para mas maalagaan ang husto. Wala raw itong bukang bibig palagi kundi ang kanyang pangalan. Gustong-gusto na niyang itanong ang tungkol kay Therese pero obviously walang alam ang matanda. Hindi makapag-concentrate si Dewey. Simula nang magkahiwalay sila ng lalaki, parang nawala na rin yata siya ng kakayahan para makita kung ano ang ginagawa nito. O mas tamang sabihing hinaharangan niya sa utak ang maisip ito. Nakatulog na at nagising si Tita Rose habang si Dewey ay lutang ang pakiramdam hanggang sa makarating sa destinasyon. Tensyonado siya nang makapasok sa napakalaking bahay. His room is upstairs, Iha. Pinakadulo sa kanan. Go ahead, akyatin mo na siya. Masusurpresa siya, tiyak. Salamat po. Hindi niya mapigilan ang pangatog ng matuhod habang inaakyat ang spiral staircase. Parang gusto niyang umatras. Baka hindi lang sinasabi ni Clint sa tiyahin ang tungkol kay Therese. Pero siya raw ang bukang bibig nito? Bahala na. Once and for all ay kailangan niyang makaharap ang lalaki. It was now or never. Sabi nga ng tatay niya, karapat-dapat namang ipaglaban si Clint. Rather, her incubus. Nakarating din si Dewey sa harap ng silid nito pagkatapos ng parang walang hanggang pag-aalinlangan. It took her a while pa bago makakatok. Come in, sabi ng boses sa loob. How she missed that voice. Lalo lang siyang nanginig nang buksan niya ang pinto at nakita ang lalaki. He was lying in bed, may hawak na libro, wearing eyeglasses. He had grown stubbles too. Dewey? Hi. Ay sinara ni Clint ang libro. Ibinaba sa bedside table at ipinatong ang salamin sa ibabaw ng libro. Saka bumangon. Nestorbo yata kita. It's all right. Pinuno niya ng hangin ang dibdib. Dinala ako ni Tita Rose dito. Nagkasakit ka raw. Kaya ba hindi ka nakabalik agad?
Oh, that? Well, yes, I was sick. He walked towards her. How's Therese? Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. She needed to know para malaman niya ang susunod na sasabihin. Si Therese? Ah, the last time I remember was that she was in Bali with her boyfriends. Boyfriends? Hindi lang isa kundi marami? Yes, boyfriend with a S. She's enjoying her life to the fullest. She can't get enough of one, just as I expected. What did you do? Ibinigay ko kung ano kung alam kung gusto niya. Ano, lalaki? Shock niyang tanong. Maraming lalaki, pero hindi ako isa sa kanila. You see? Napalunok si Dewey. Parang nagkikwento lang naman si Clint sa kanya, pero hindi maramdaman ang pananabik dito. Pananabik na makapiling at makasama siya for good ngayong nagkaharap na uli sila.